Hello sa inyong lahat. Welcome sa unang video ng aking YouTube channel. So, sa wakas nga ay matapos ang mahabang panahon ay nagawa ko ng simulan ang ganitong klase ng content. So, para sa ating unang video o sabihin na natin episode 0, gusto kong pag-usapan ang tungkol sa embedded systems. Particular na sa Arduino systems. Dahil dito ako mahusay at biyasa sa paggawa ng mga electronics kagaya nito at sa programming na rin. Ang dahilan kung bakit ko sinimulan ito ay para maibahagi ang aking kaalaman sa mga taong maaari kong matulungan. Plano ko rin na gawing available ang content na ito sa dalawang wika, Taglish at English, para sa ating mga international na kaibigan. Kaya tara na at simulan natin ang ating unang video. Ang prototype na gagawin natin ngayon ay traffic light gamit ang ating Arduino Uno. Ang concept na ito ay makakatulong sa mga nagsisimula pa lamang sa pag-aaral tungkol sa Arduino o sa kagaya nito. Dahil meron itong concept sa input and output na pinaka-basic na concept na dapat matutunan kung sino man ang kakasimula pa lamang. Kasama na rin dito ay ang pag-handle sa user input, tapos ay sa timing methods na rin. Ginagamit natin sa mga mas complicated na mga prototypes. At kung ano ang mangyayari sa concept na ito is pag pinindot natin yung button ay magraran yung traffic light sequence natin. Mag-go off pag pinindot natin muli. At pag nag-long press naman tayo sa button ay magraran din yung sequence natin habang naka-long press tayo. Tapos pag pinindot naman ng sunod-sunod ay madi-disable yung output natin. Yan yung target nating mangyari para dito. Ito naman yung parts nating gagamitin. So, isang Arduino Uno, tatlong LEDs na yung kulay ay green, amber at red. Jumper wires, button, at yung breadboard natin at dalawang resistors na yung value nila ay 220 ohms at isang 10k ohms. Okay, ngayon ay ipapakita ko naman kung paano ko ginawa yung schematic diagram ng ating prototype project. So basically yung rectangle na to is yung Arduino natin, sabihin na natin na ganyan siya. At yung resistors natin is dalawa. So may 10k tayo at isang 220. Connect natin sa ground yung 220 na para sa LED natin, at yung pins naman ng Arduino is nakakonect sa ating tatlong LEDs na red, amber at green. At yung buttons naman is nakakonect siya sa resistors din natin at sa positive 5 volts yung other end. At yung 10k resistors natin dito is aga-akas pull down. So nakakonect siya sa ground natin. So basically yun na yun. Ngayon ito naman yung magiging resulta niya sa breadboard. So yan yung LEDs natin. Tapos yung sa wires natin sa Arduino Uno. So yung 5 volts natin, kumuha tayo sa 5 volt rail, sa ground, at sa resistors naman ito siya, yung dalawa. Sa buttons yung 10k at sa LEDs yung ating resistor na 220. Sa mga hindi naman marunong mag-calculate ng resistor values ay maaari kayong mag-download ng mga app na resistor color code calculator katulad sa ginagamit ko ngayon. O di kaya naman ay gumamit kayo ng multimeter upang makita ang value ng inyong resistors na gagamitin. So ito naman yung code sa ating prototype. So yung mga logic nito is nakahiwalay sa ibang files, which is i-explain ko mamaya sa last part. At upload na natin ito sa ating Arduino Uno. Okay, ngayon ay ipakita naman natin yung actual na prototype. So kung makikita nyo wala pa siya, so pindutin natin ng isang beses. So makikita nyo na nag-start na yung sequence natin sa ating LED. Ang mangyayari yan, pag pinindot natin siya ulit is magto-turn off siya sa sequence. At kung i-press natin ulit ay magko-continue sa pag-andar. At ngayon ay subukan naman natin ilong press yung button. So kung naka-long press tayo at ating binitawan is magto-turn off siya. So pag binitawan mo siya mula sa pagkaka-long press is magi-stop siya ng pag-andar ng sequences niya. So yun yung paano gumagana yung ating para sa long press.
At kung pindutin naman natin siya ng mabilis is hindi siya mag-turn on ng kahit ano. So, na-disable yung output natin. So, nakapatay lang siya ngayon. Okay, so napakita ko na kung paano umandar yung ating prototype. So, basically yan na lahat. Ngayon naman ay papakita ko sa inyo yung code na ginamit. So ito yung main keynote na ginamit natin. Ito ay may file name na traffic signal. So unahin muna natin yung ating setup. So sa setup natin is dito natin nilagay o initialize yung ating mga components, like yung para sa controls is para sa buttons natin. Sa traffic naman ito is yung sa LED natin. So ginamit natin as traffic. So yun lang sa setup. At punta naman tayo sa loop. So basically kung anong nangyayari dito sa loop, so makikita nyo na controls dot is pressed. So ito muna is yung controls dot on key press. Binabantayan natin yung button presses kung meron o wala. So every loop na tawag natin siya. So ang nangyayari dito is sa controls is pressed. So kung may pinindot tayo, so i-execute niya yung mga code blocks na nasa loob niya. At sa controls naman, so punta tayo sa controls.c++. Mapapansin nyo is in-include natin to mula sa ating .ino. So nasa modules siya na folder at in-include natin siya dito. Tapos ginawa natin siyang controls as control panel. Dito naka-indicate yung pin ng button natin, which is nasa pin 13. So ang ginawa na dito is meron tayong init function. So basically tinawag natin siyang mode button, initialize natin siya as input. So paano to nagde-detect kung may finish tayo? Simple lang. So kung ang button mode natin na-connect siya sa positive 5 volts or kung ano man yung supply voltage natin is yung current state natin is making 1 or else 0. So madidetect natin siya na nag-press tayo gamit yan. At meron din tayong long press detection. So nandito yung implementation natin. So kung ang long press, yung current na pag-press natin ng button is greater sa long press na interval, so may trigger natin na long press yung button. Ito siya yung long press interval natin. So i-trigger na yung is long press is true, which is gagamit natin siya. So nandito rin yung debouncing natin. So yung debouncing natin is nandito. So if yung current ms is greater than 100 milliseconds, so yun pa lang siya papaganahin yung code block nasa loob nito. Kung hindi pa is hindi niya i-consider. So para masiguro na accurate ang detection na walang false triggers. At meron din tayo dito na rapid press detection. So basically ang nangyayari dito is dinedetect kung ang button ay pinindot ng mabilis ng marami sa isang beses. So rapid press. So kung pinindot mo ng marami sa isang 1 second is titrigger niya yung ating rapid press detection para natin ma-handle yung mabilis na pag-click o pag-change ng state. So punta naman tayo sa pangalawang files na include natin o ginawa. So sa LEDs dito is dito natin kinonfigure ang mga pins na nakakonect sa LED as output. So red ay nakakonect sa pin 2, amber sa 3, green sa 4. At basically yung init function natin is ginawa lang natin silang output at naka-array yung ating mga sequences. So para to sa sequence management. So kung bakit to ginawa natin is i-define natin ang iba't ibang states ng traffic light. Example is red only, red plus amber, or green only, or yung para sa amber only. So bakit naman natin to ganito is yung traffic lights ay may sinusunod na sequence at ang array na ito ay tumutulong sa automation ng transition para hindi tayo mahirapan sa pag-implement ng code na ito. At kung makikita nyo is sa loob niyan is may reset LEDs. So pinapatay lang natin yung ilaw before natin sila paganahin ulit. So parang ma-reset sila muna bago magpa-ilaw tayo ng bago.
Kasi kung hindi is sabihin na natin naka-red muna tapos nag-green na tayo. So kung hindi natin patayin yung red is mananatili siyang naka-on. So dito sa loop, dito natin pinapailaw yung LED na gusto nating paganahin. At para masiguro na ang tamang LED ang iilaw sa bawat stage. So ito yung dalawang code block na to ay nagpapagana sa ating LED properly. At yung reset LEDs naman is ito yung function niya. Ang nangyayari dito is sineset to low lang natin yung LED pins natin. So pag nangyari niyan is ma-turn off sila. At kung paano naman natin napagana yung sequence is nandito siya sa loob ng set LEDs function natin. So sequence index, ginagamit natin ito para i-cycle ang traffic light sequence natin. So ang sequence index na to ay ginagamit siya dito sa loob ng loop natin. So kita niyo sequence index, naka-indicate ito sa array natin. Yun lang naman sa codes natin. So simple lang siya, hindi sa mahirap intindihin. Naka-upload naman yung codes natin sa GitHub. Ilalagay ko yung link sa description para madaling mahanap sa mga gustong makakuha ng kopya nito. So yun nga, hanggang dito na lang po ang video na ito. So sana nakatulong po ito sa inyo at huwag magtubili na mag-comment sa comment section para sa mga susunod na idea at mag-subscribe na rin at para makita mo ang susunod na mga i-upload ko.